Magandang gabi mga kaagimat, mga kamutya. Eto na naman po ako sa Pepeng Agimat TV para ah, magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa mga tinatawag na batong Tres Pico. Pero bago po yan, isa lang pong paalala sa mga nanonood po ng mga video ko, yung pong mga hindi naniniwala sa mga ganitong usapin, yun pong tungkol sa mga agimat, mga ting-anting, pwede naman po kayo maghanap ng video na iba na kayo mag-i-enjoy, yung mga ibang channel. Kasi po, kapag nakinig o nanood kayo sa akin video, hindi po kayo makaka-relate dahil po hindi po ninyo gusto ang ganitong topic. Kaya po mas maganda po kung kayo manonood at hindi nyo gusto ang mga ganitong usapin o wala kayong paniniwala, dahil po ang pinag-uusapan dito, pag pinag-usapan po kasi tungkol sa mga agimat, anting-anting, iyan po tinatawag na kapangyarihan po sa paniniwala. Hindi po kayo pinipilit na maniwala. Ang sa akin lang po, ako yung nagbibigay lang ng mga kaalaman. Kung halimbawa po, kung ano meron kayong tanga na gamit, malalaman po ninyo kung anong ibig sabihin nun at kung paano gamitin yun, o kung paano debosyonan yun, kung dapat debosyonan. Yun lang po. Sana po maunawaan ninyo ang sinasabi ko. Kasi meron naman dyan na mga nanonood lang, napakalakas mambara. Yung pong, kung hindi nyo naintindihan ang usaping ganito, sana po, huwag nyo na kontrahin. Hindi naman po ako namimilit na panoorin nyo eh. Sana po, yung, konting respeto lang po. Huwag naman po tayong, kung hindi nyo gusto ang ganitong usapin, pwede naman pong lampasan nyo na lang aking video. Manood na lang kayo sa iba. Sige po at tutuloy po natin ang usapin ito. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala kay Kalingap Edward T, Benram Norica ng Imus Cavite, kay Orleboy Mix Vlog, at shoutout din sa mga taga Nasugbo na laging sumusubaybay sa akin. At shoutout nga rin pala sa aking inay Beth at Tatay Francis na laging sumusubaybay sa aking mga video. Sisimulan po natin. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol dito sa batong Tres Pico. Ito pong mga batong ito, hindi po ito sadyang tinriangle na ganito. Alam niyo bang ito kung makakita kayo ng ganitong klaseng bato, ito po kailangan itabi ninyo. Dahil ito po, sa korte pa lang, nagsisimbolo na ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Parang ganun. Ganun na po yung nun. At ito pong mga ganitong klaseng bato, yung kumukorte ng tatsulok na to, ito po'y kahit ng mga sinauna pang panahon na hindi pa tayo pinapanganak sa mundo, ginagamit na ho ito ng mga sinaunang tao bilang agimat nila. Ito po mga ganitong klaseng bato, hindi po kayo basta-basta makakakita. Yung bang kahit hanapin nyo ito sa maghapon, hindi nyo basta matatagpuan ito. Dahil po ito, swerte lang din kung makakita ka nito sa loob ng, kahit sa loob ng isang buwan ka maglalakad sa kalsada, hindi ka makakita ng ganito. Kung talagang hindi ka pala rin na makakita. Ito pong mga batong ito, gaya nito,
Tingnan nyo. Ito po yung bato na marami pa siyang mga kasamang mga para siyang leklay. Yan po. Itsura nito. Pero, 3 pico rin na bato. Yan. Ito po yung magandang itangan. Dahil ito po yung natural po yan. Hindi naman po ito yung kinorte. Talaga pong ito ay triangle na talaga. Yan. Kita naman sa ano. Ito po yung mga batong makapangyarihan. Kung kayo makakita nito sa kalsada o kung saan man, gaya nito, kwintas na po. Kung kayo makakita po nito sa mga kalsada, kung saan man, sa ilog, kunin nyo po. Dahil ito po ay nagtataglay ng kapangyarihan. Kapangyarihan kontra sa mga masasamang espiritu, sa mga laman lupa na masasama, mga engkanto na masasama, mga kapre na yan. Ito rin po ay nagtataglay ng kapangyarihan kontra sa kulam, sa barang, palipad hangin, sa mga usog-usog na yan. Ito po ay kontra. At kahit po sa aswang, kahit pang aswang, iwasan kayo pag suot nyo ito. Kasi ito po, nagsisimbolo po ito ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ito rin po yung pinaniniwalaan na mabisang gamit kung ikaw ay magbabiyahe o mag-travel. Ikaw po iiwas sa aksidente o kung anumang kapahamakan. Halimbawa yung mga hold up na yan, o kung kukurso na dahil ka, hindi mangyayari sa yan. Dahil po proteksyonan ka ng kapangyarihan ng batong 3 pico. Ito po hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Pero kahit mag-research kayo, na ito'y noong panahon pa, mga ancient era pa, ito'y ginagamit na ng mga mandirigma nung panahon bilang kanilang agimat. Ito rin po'y mabisa kung ikaw ay may kaaway. Dahil ito nagtataglay ng kabal at kunat ng katawan. Dahil alam nyo na ang bato matigas. At ito rin po'y nagtataglay ng lihis bala. Sa lahat po ng mga nanonood, kung kayo po ay makakita ng ganitong klaseng bato, ito po minsan lang makita mga ganitong klaseng bato. Ito po isang ito halos perfect. May mga butas-butas lang. Ito po hindi ko po ito kinorting ganito. Niliya ko lang po ito para kuminis. Pero ito, ganito talaga to. Itong isang ito. Ito, napakaganda nito dahil naitatayo. Ayan. Ito po ang tinatawag na batong 3 pico. Ito po, itong isang ito, pwede itong hatiin para gawing kwintas. Ayan po. Oh. Kaya pag nakakita ko kayo ng mga ganitong klaseng mga bato, huwag nyo pong babaliwalain. Kasi kung akala nyo ay walang silbi yun, pero sa tunay na buhay yun ay may taglay na kapangyarihan. Salamat po sa mga siya nga pala, shoutout nga pala kay Ernie Ramon na aking tropa. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa ibinahagi ko sa gabing ito. Salamat po sa mga nagla-like and share, sa mga nagko-comments. Yung iba pong mga silent ano ko diyan, watcher ng aking mga videos, paki-subscribe naman po. Huwag na po kayong tago ng tago diyan. Salamat po sa lahat ng sumusubaybay lagi sa aking mga video. Isang mapagpalang gabi sa lahat. Salamat po ulit.